So good morning class, my name is Piolo Lozano and I am the last reporter from Group 3. So my report is all about arts in industrial arts. So screwdrivers size natin screwdrivers are sized by the length of the plate. And by the type plate, generally run from 3 to 12 inches. So yung screwdriver daw ay nagsusukat ang lalim at haba ng mga pagbaon sa isang kahoy. So ito ang example ng screwdriver. So, Phillips screwdrivers are sized by their length and point size. Commonly used size are length that run same as common screwdrivers and point that comes in number 1, 2, 3, 4. So, yung Phillips screw walang pinagkaibahan sa screwdriver kasi ito yung sinusukat lang din yung lalim at haba kung saan mo ilalagay ang isang tornilyo. So, ito ang example ng Phillips screwdriver. Isang flat screw. So, screwdriver bits are available in a shape and size to accommodate a variety of screw. They are designed to drive a screw using a drill or screw gun. So, yung screw gun, kung imagine nyo parang ito yung pangbaon sa mga kahoy, pwede gawin sa bato. At ito yung mga example ng screw gun na panggamit para sa pagbaon ng mga tornilyo. So, meron tayo dito kung makikita nyo. May star shape, may negative shape, and times shape, octagon shape, and diamond shape. Ito yung mga ginagamit para ilalagay sa screw gun. So, next tayo sa screwdriver techniques. If possible, select screw so that 2/3 of their length penetrates the pieces in which they are gripping. For example, ito yung pilot tool and shank tool. Kumbaga, ito makikita mo sa ito yung technique kumbaga para mas maganda yung pagkakabaon mo sa tornilyo sa isang kahoy. Ito yung mga ginagamit ng carpenter para maging mas mahusay yung pagkakalagay ng mga tornilyo sa object na yung ginagawa. Kunwari, mga cabinet, gagawa ng cabinet or bangkito, mga ganun. So, ito yung procedure ng making a flat tool. Procedure step 1 daw, determining size of and drill pilot tool use top block of needed to prevent going through deep of pilot tool. Must become deeper than screw length. So, sinasabi sa step 1 daw, kung meron kang screw gun, kung tawagin pilot tool, ito yung mga tornilyo kung saan nilalagay mo, mas binabaon mo na mas malalim ng daan-daan lang daw at pababa upang yung kahoy hindi mawasak. So, step 2 natin is drill shank, full same diameter as screw shank. Use top block of appropriate length to prevent drilling shank hole to deeply. So, itong drill shank na itong ginagamit na kung may pinapatong ka isang kahoy upang yung binabaon mo ng tornilyo is hindi mabiyak sa gitna. Kung pagdaan-daan lang siya, papunta sa baba. Kasi sinabi ito, shank hole deeper po pababa. At upang sumikip siya at dumikit lalo. So, yung pangatong step down, counter 6 deep sinap. So, screw head will be slightly below surface when driving. So, kung gagamit ka ng screw hole, dapat daan-daan lang, smooth lang siya, huwag mong bibilisan. Kasi kung pag binibilisan mo, dahil possible na tumabingi yung tornilyo o hindi pamantay yung iyong ginagawa pagsukat sa isang object. So, step 4, drive screw with screwdriver of proper size until screw is well straight. So, sa step 4 daw, sinasabi dito, kailangan dapat kung gagamit ka ng screwdriver, dapat ito yung akma sa tornilyo upang mas mabaon mo ng maayos yung isang bagay na yung babawin ng gamit ang screwdriver. Dapat nakakama sa size. Kung kaya sinabi ko sa'yo, may 4 size, mayroong time size, octagon size, negative size, and octagon size. So, yun. So, proceed tayo sa hammer. Di ba yung hammer, ito yung report ni Mr. Loretta kanina. So, papyo natin kasi kabilang to sa ating matatalakay. So, hammer is additional to fastening hammers are often used to pulling nails to dismantle parts of increased leverage and make nail pulling easier place a small block of wood under the hammer head. So, yung hammer, diba, alam natin sa likod nito, yung kabilang kanto is pambunod daw ng pako. So, itong example nito, pambunod ng pako, ganito siya, paano siya gawin? Dahil na yung dismantle parts is increasing level to make nail pulling. So, panghatak siya ng pako na hindi natin pagpantay sa pagpokpok.
So, next natin, bars and pullers. The raker bar is used to withdraw, spike, and to pray when dismantling parts of a structure. So, yung bars and pullers, para kagaya lang dito ng hammer. Pero, may mga ibang types dito. Kagaya nito, types nito is types of, bar paling. Ito yung bars na pullers na pangbunod din ng mga pako na maliliit sa mga kahoy. Ito yung sample nito. At ito naman, is tawag na flat bar pullers. Kumbaga ito yung pangbunod din ng mga pako na kung saan hindi na nakatabi din siya. Parang alam mo, imagine niyo yung pako na nakatumba. Ito yung pangbunod sa kanya, yung flat bars. And next nito, meron pang example, ito yung tinatawag na nail bar. Kung bakit yung nail bar na sobrang nakapipit na pokpok na talaga ng martilyo na hindi mo na makukuha. Kung baga, itong ginagamit ito yung ginagamit ko para mas mabunot yung pakong mas maliit na talaga. Nail bar. And next natin, holding tools to thumb nuts, lug screw bolts, and other object. An adjustable wrench is often used to 10 inches. Adjustable wrench is the one of the most used. So, itong alam naman natin, itong adjustable wrench, kung meron kayo sa mga bahay nyo, na ito yung ginagamit natin ng mga tatay natin na adjustable. Kumbaga, pwede siya lahat. Pwede siyang pang plies, pwede pang ipit, pwede siyang pang sikip, pang luwag sa mga, example ito yung sa mga gripo, pang sikip natin sa kasi tinawag siyang adjustable wrench kasi marami siyang gamit. Kumbaga, flexible siya sa lahat ng mga bagay na panggamit. So, next, meron pa naman dito ito naman tinatawag na combination plies. Ito yung tinatawag na combination plies. Pwede siyang pang ipit and pwede siyang pang putol. Tapos ito naman tinatawag na adjustable pliers. Kumbaga pwede siyang pansikip din at pwede siyang pangikpit, parang pangkapit sa ating gagawin na object. Pang-ipit and pang-putol. So next natin is daw tayo sa clamps. Clamps come in a variety of style and sizes. They are useful for holding object together while they are being fastened, glued, and used sa temporary guides. Spring clamps are quick and easy to set. So pag sinabi natin clamp, ito yung pang-ipit sa isang bagay. Wait lang, may papakita akong example. Ito ang example ng clamps. Ito siya yung clamps. Kumbaga pang-ipit ito sa object ng ating ginagawa. Parang pangkapit upang hindi gumalaw o maging mas komportable tayong gumawa ng isang bagay. Parang pangkapit pang-suporta sa ating ginagawang object. Mas madalas itong ginagamit sa paggagawa ng mga ng mga tubig. Alam mo yung mga tubig na pang-ipit sa mga gripo upang hindi siya sumikip. Saka o kaya sa mga kahoy, bakal. Alam mo yung bakal na sa example ito yung building. May akit tayo ng kahoy na building. Kung bakit ito yung pang-clamps natin, pang-paipit sa sa may mga bakal upang mas maangat natin hindi mahulog pabalik sa atin. So, yun lamang po at maraming salamat.